Hello guys, welcome back to the channel. So, ito ulit tayo sa ating muling driving experience sa ating 2025 Montero Sport GLX MT. Guys, ownership review pa rin tayo, no? So, ano ba ang pakiramdam ng merong isang Monty na MT, no? Guys, Monty nga pala, no? Favorite na coin term ng mga Montero owner kay Montero Sport, no? Kay Fortuner naman, I think is 40, no? So guys, tag-ulan ngayon, no? So ang ating kalsada, no, madalas yan, minsan nakala mo walang ulan, but then maya guys, uulan yan. So medyo iba-iba ang panahon natin, no? Sa ngayon guys. So being an owner ng isa sa pinakamagandang SUV sa ating bansa, no, sa Pilipinas. Actually guys, parang worldwide ano din naman ito, no, variant to, no. Kaya lang parang ngayon kasi parang wala tayong makitang variant sa US, no, maliban sa Outlander ng Mitsubishi. And ganun din naman si Fortuner, no, wala namang Fortuner sa US, but then merong LC. So yan ang naman ang mga prominent na full size SUV na kilalang kilala talaga guys. So bakit Montero Sport? It's because syempre guys, no, like nang sinasabi ko sa mga past video natin, we titos of Manila, no. So yung mga titos dyan, no, mahilig sa JDM yan guys, hindi na maaalis yan. Mapa Civic, yung mga EK natin dyan, EK Hatch or anything, no, na gawa ng mga Hapon, no. So pan talaga tayo nyan guys. Me personally sa motor, no, hindi naman big bike guys, no. So sa motor, no, ako talaga sa scooter, favorite ko yung NMAX, no. Although nakapag-experience na tayo ng ibang model, like nagkaroon din tayo ng Aerox before. Comment na kayo guys kung gusto niyo ng ano, no, nahaluan natin to ng konting motovlog. But then kasi I think napakarami na kasing ano ngayon, motovlogger guys. So dito tayo ngayon sa ating pagre-review ng ating Montero Sport, no, as personal review na lang. If you like na mag-review tayo ng ibang sasakyan guys, no, comment nyo na kung anong gusto nyo i-review natin. And one of these days, no, makapag-test ride tayo ng favorite na sasakyan nyo, or nandun sa mga isa sa mga pinagpipilian nyo guys, no, na sasakyan. Si Drive RX, no, sabi ko nga before, anything under the sun, but that's impossible naman. So focusan lang natin yung mga bagay-bagay na talagang gusto natin guys. Unang-una yung pagsasasakyan, no. So talagang kahit na hindi mayamang bansa ang ating ano, no, kinaroroonan, no. So medyo doon talaga tayo, mahilig talaga tayo guys, no, sa sasakyan, no? So bakit nagsasasakyan ang bawat isa sa atin, no? Like I said before, sa akin it's necessity since pandemic, no. Kumuha tayo ng sasakyan since pandemic, walang masakyan. Basta mahirap, no, na sa ngayon is wala kang sasakyan. Parang ako, experience ko, no, na matagal din ako nagmotor, no, 2016 I think nag-start ako magmotor. Mahirap yung nababasa, no, guys, no. So alam ko yung pakiramdam ng nagbumotor, kaya anytime na nakakakita ko na sumisilong na naunawaan ko yan guys. Although yung iba binabash, naunawaan ko kasi I've been before, no. So nandiyan din ako dati guys, no. So yung mga nagkakapote, nagpoponcho pag umulan guys, no. So dun din naman ako before. But then naka-experience tayo ng kotse na bago na, no. Kasi before puro second hand, hindi natin mailayo guys, no. So yun lang naman, no, ang topic natin ngayon talaga is bakit nagsasasakyan ng ano, ang isang individual sa timeline natin ngayon guys, again, ipo-future proof na natin to kasi baka mapanood pa in the future, no, hindi natin alam, no. So 2025 ngayon, no, as of 2025, ito ang trend, no. Hindi pa rin prominente ang electric cars or anything kung ano man lalabas, kung magkakaroon na ng water engine, hindi pa rin siya prominente sa timeline na to.
But then pinipili ng mga sa atin, no, sa mga Pilipino, shoutout po kung may nanonood na OFW, no. Saludo po ako sa inyo, no. Hoping soon na maging OFW na rin. Alam niyo naman guys, no, na alam niyo naman sa mga past vlog ko na nurse ako. So mostly naman ang nurse, no, kung hindi naman sila satisfied dito sa Pilipinas, mostly naman talaga ang target is makapag-abroad, no, for better pastures guys, no. So syempre lahat naman yan ginagawa natin para sa ating mahal na pamilya, no. So yun lang naman yan guys. No, hindi natin maisara ang pinto. Malay nyo guys, doon na tayo magda-drive RX, no. So drive RX tayo sa ibang bansa guys, no. So most probably claiming, no, minamanifest na natin magda-drive tayo sa Route 66 guys, no. Isa sa mga Pinoy na magsasalita ng Tagalog sa Route 66 guys. Hopefully manifest na natin yan. And ang pagsasasakyan guys sa ngayon, lalo tong meron tayong SUV sa ngayon. So like I said, necessity siya. So may nagtatanong, ano ba yan? Di ba luho yan? Kasi syempre, di ba SUV parang back in 2006, 2007 pag naka-Fortuner ka, parang yayamanin ka na guys, no? Parang ganun, no? But then iba na kasi yung sitwasyon ngayon, no? Mas pinipili ito, maraming dahilan na rin guys, no? So minsan practicality na rin. Bakit SUV? Kasi syempre mataas, no? Lalo sa amin, no? Dito sa Maynila. But then shoutout guys sa mga nakikita natin, no, na Montero Sport owners na nasa Cebu, meron pang nasa Davao, may nasa Baguio, no guys, and meron pang nasa Perting Manila rin guys, no. Shoutout po sa inyo. Mapa GLS po and MT na Montero Sport, Mapa Gen 2 to 3.5 na owners po. Binabati ko po kayo, no. Congrats po sa ating sasakyan, reliable, no. Bagamat hindi to Toyota na talagang kakabit na, no, ng pangalan yung reliability. But then guys, reliable pa din ang ang Mitsubishi guys, no? So maraming pyesa. Pinapanood nga akong vlog before na I think 2017 pa yung vlog guys, no? So talagang yung Montero niya, puring-puri niya guys. Kasi nga naman di ba, yung sasakyan na to is kumbaga gagawin nila yung SUV para maging guys, para maging matibay talaga, di ba? Hindi sila gagawa ng SUV para hindi pwede makadaan kahit papaano sa no, sa mga balubak, no, o kaya may counting river crossing, no. Ginawa to guys, no? Guys, may nakita ang BYD. Nakaka-divert ng attention. But then, di naman distracted ang driving natin guys, ha. Disclaimer lang. Pero talagang isa yan, no, sa gusto nating matest drive, no, na makita natin kung gaano ba kaganda yan guys, no. Actually, pangarap ko rin yan, no, na magkaroon ng ganyang BYD, no. Kasi kung hindi naman tayo makakabili ng Tesla, no, kung medyo malayo sa natin, ba't di natin sinasara ang pinto guys, no. Nobody knows what future holds sa atin, no? So guys, so ang pag-SUV ba is luho or necessity? So for me guys, nagmamatter yan sa kung bakit nyo binili yung sasakyan guys, bakit kayo kumuha niya. So maraming dahilan, no? Like yung iba kumukuha ng Toyota Innova, no, para sa pagiging practical, maisasakay yung 7 miyembro ng pamilya, no, kung hindi man gawing business, no. Malaki yung engine, no. Meron tayong review niyan guys, no. I hope na mapanood nyo yung mga insights natin about Innova, no, and sa Montero, kung ano ba yung mas maganda, no? Ang sa akin lang guys is yung ating pagsasasakyan, pinili natin to kasi maraming factor. Nasa Maynila tayo, konting ulan, baha, no? Hindi naman yung mga kalahating tao guys, like yung sa Araneta Ave, no, kung napapanood nyo sa TV, no. So yung baha dun guys, pag nakita nyo, nasa yun,
halos kalahating tao. Yung bus nga lubog eh. So ang atin lang is makapagbigay tayo ng insight sa mga gusto na kumuha, no? Hindi lang naman yung mga professional, maging yung ating mga kababayang OFW din, no? Kasi syempre like me, no? Yung aking mother-in-law nasa abroad siya, no? Pero gusto niya pang retiro siya, gusto niya makapag-invest siya ng magandang sasakyan, no? Na pampamilya na, no? Hindi naman pang pamilya, pang sports pa, no? Pero pang pamilya na, pero reliable, guys, no? So, yun na naman, no? Papasok na naman sa utang natin, Toyota, no? Kakabit na ng pangalang reliability yan, guys. But then, guys, Mitsubishi, hindi yan nalalayo, sa pagiging reliable, So, ang ating Mitsubishi is one of those na masasabi nating na matibay na sasakyan, no? So, maraming nag-aasam, no, na magkaroon ng ganitong sasakyan, no? Isa na rin ako doon actually nung bago pa lang yung Toyota Wigo namin in 2020, niloloko na namin sa tiyahin namin, kasi hindi sila magkasya ron sa Wigo eh, no? Pero don't get me wrong, guys, like I said sa video ko, no, parang magic yung Wigo, no? Maliit sa pero pag sinakyan mo ang Wigo, guys, parang yan, para kang na Harry Potter dyan, guys, no? Pagpasok mo, jing, baluwag sa loob. Magic, no? So, yan naman din ang comment ko. Kaya lang, may limit din talaga. 4, isa kayo mo sa likod, tapos medyo malalapad. Di na kasya, guys. Medyo malungkot na. Parang kita-kita mo, lowered na yung si Wigo. But then, guys, ang ating lang naman, no, komento, no, bakit ka mag-SUV agad? Hindi naman agad-agad, guys, no? Marami din tayong kino-consider. Kasi maaring sa ngayon nakakaluwag-luwag ka, 'di ba? Medyo yung budget mo. And nandun ka pa sa, like I said, no, nasa optimal age ka pa para at least makapag-invest sa ganitong klaseng sasakyan. So, maraming factor kasi, guys, na kung bakit tayo kumukuha ng sasakyan. So luho, I think I can vouch na hindi luho to, guys, no? Hindi luho yung pagkuha ng SUV. So may mga kasi tayong Pilipino, meron tayong katangian na kapag let's say nagkaroon ka ng ganito, wow, parang nakakaangat na sa buhay. Hindi, guys, no? Maraming kumukuha din naman ito na sakto lang, no? Mga professionals, no? Mga taong gobyerno, no? Maraming ganyan. But then may stigma pa, no? Baka mamaya pag taong gobyerno, corrupt yan, no? Di naman ganito kamahal to, guys, no? Kung may cash ka nga, 1.2 lang to, no? So, maraming factor talaga, guys. Actually, tayong pwedeng masabi, no, kung bakit tayo kukuha, no, ng Montero Sport, no? So hopefully yung mga insights ko makatulong sa decision making nyo, no, na kung bakit ba tayo kukuha ng SUV, guys, no? Kasi marami namang MPV, no, pasok pa sa budget natin, guys, no? Tsaka minsan mas high tech pa nga, mas maganda pa nga, no? Stargazer, shoutout. Ang ganda ng Stargazer, guys, no? Pag kita mo yung loob, mala Korean talaga, guys, no? Mapapabili ka talaga, guys, no? So yan lang naman yung mga factor kung bakit ang bawat isa sa atin is sumusugal nga minsan. Parang sugal na rin, syempre. Kukuha ka, no? Maraming option, pwede ka mag-down. Lalo to, may 0 DP to, guys, no? So ang mga choices natin dyan lang iikot yan, no? But then hindi naman sa consequence, no? But lahat ng actions natin meron niyang kaakibat na baga, kung ano ba yung magiging mo, okay, guys, may sumalubong na motor, no? So ayun, natatawa yung jeep, no? Sinalubong siya. Actually, guys, no, ang akin lang verdict dyan, kapag kukuha kayo ng SUV, dapat pag-isipan nyo, no, kung ano ba talaga, necessity pa talaga sa inyo. Like kung pang second car nyo lang naman, maring pag-isipan nyo, no, guys, no? Diyan papasok, guys, no? Baka gusto nyo naman ng hybrid, no?
Baka gusto nyo ng BYD, kasi ako guys gusto ko talaga ng BYD. Galing si Lion 6 guys, no? Ang pogi, no? And very promising, no? One full tank guys, no? Lagpas ka na ng pagudpod guys. Nalagpas ka ng pagudpod, no? So ang sarap i-drive ng ganung sasakyan, no? Yung masyadong hindi ka nag-iisip ng ano. Isipin mo na lang yung pambayad mo sa hotel, no? Pang chicha-chicha nyo na lang, no? Along the way. But Montero is Montero, no? Ang pag nagkaroon ka ng ganitong sasakyan, mamahalin mo, no? Nakikita nga natin, no? Sa iba talagang puring-puring nila yung sasakyan nila, guys. Pati hindi naman tayo overjoy sa sasakyan natin. Pinagpapasalamat lang natin sa Diyos na nagkaroon tayo ng pagkakataon, no? Na makapagmaneho ng ganitong klase sasakyan. So maraming sasakyan kasi ngayon na available, lalo yung mga Chinese car natin. Magaganda yan, guys, no? Hindi mo masasabing ano yan, na pangit yan, no? For me, on my personal view, no? Kasi ako nanonood din ako ng mga vlog, no? Ng nagre-review ng mga Chinese car, no? Especially si Luxury Manila, no? Si King Panda, no? Guys, ang galing na tao niya. Hindi pwedeng biruin. So, alam mo yung ganong guys, no? Position, ganong postura. Hindi pwedeng biruin, guys. So, yung mga ganyan, iniidolo natin yan in a good way naman, syempre. Hindi naman ano guys, no? In a good way. So guys, kung gusto niyo yung mga ganitong commentating yan as your commentator, your Drive RX, no? So subscribe kayo guys, no? Again, I'm JR, no? This is Drive RX, no? Your daily driver, no? Kung bawaan Diyos, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagbibigay ng information sa ating mga kababayan, no? Again, shoutout po kung may nanonood ng mga OFW, kung nagtitingin po kayo nito at kayo naman po ay sanay or yung inyong mga kapamilya, no, ay marunong magmaneho ng manual tranny. So i-consider nyo po ang Montero Sport kasi nung araw di ba may adventure guys, no? Sana ay balik ng ano yun, ng Mitsubishi. Guys, yung adventure selling hotcakes yan, no? So di natin masabing pangit yan yung brand na yan. So ang sa atin lang ay ang makapili kayo, no, ng right car talaga sa inyo na hindi magiging pasakit or at the end magiging problema, no? Kasi minsan may ganung decision kala mo tama but in the end of the day mali pala, no? So una sa lahat, syempre ipanalangin natin, no? Mag-pray tayo kung tama ba yung magiging decision natin. And kung SUV for me, luho ba? Hindi siya luho. For me, sa akin necessity siya, no? Marami din naman nagko-comment ng ganyan, lalo yung mga owner, no? Kasi guys, depende rin sa location nyo, no? Halimbawa, sa mataas na lugar kayo, necessity yung malakas na engine, no? Lalo yung mga akyatin, no? So necessity pa rin guys, no? Kung nagagamit nyo naman siya araw-araw, no? Na-serve niya yung purpose niya, no? Na kumbaga is naibibigay niya yung inyong needs, no? So sa pagsasasakyan, then why not? Diba guys? I hope to see you soon on my next one guys, no? So this is JR again, no? Your Drive RX. Ingat po kayo palagi. And again guys, I'll see you on my next one.